Welcome to Donmar TV News Channel. Nagugat nga ito kagabi sa Vice Presidential Debate na inorganisa ng COMELEC kung saan hiniling ni Presidential Candidate Walden Bello kay Chairman Saidamin Pangarungan na obligahin ang BBM sa tandem na dumalo sa debate. Ayon pa kay Bello, ang di pagdalo ni na Marcos at Duterte sa mga inorganisang debate ng COMELEC ay isang pangungutya at nagdalawang isip na anya siyang dumalo sa susunod na round ng COMELEC debate kung wala sina Marcos at Inday Sara. Ayon kay Chairman Pangarungan, voluntaryo kasi ang pagdebate. Pero ang tiniyak naman nito na sa susunod na unbanked session sa Miyerkules ay kanilang pag-uusapan kung ano ang maaari pang gawin sa mga hindi dadalo sa debate. Pag-aaralan din nila kung pwedeng maglabas ng isang resolusyon para maobliga ang mga kandidato na dadalo. Samantala, nanawagan naman si Commissioner George Erwin Garcia, ang in charge sa COMELEC debate na magpasa ng batas hinggil sa debate. Bigyang diin ni Garcia, kailangan ng batas para magkaroon ng mabigat na parusa ang debate keepers o hindi dumadalo sa mga inorganisang debate ng COMELEC at ng iba pang grupo. Paliwanag pa nito, hindi sila maaaring magpataw ng parusa lalo na kung mabigat dahil trabaho ito ng lehislatura. May urgency itong issue na ito aga dahil nga yung huling itong debate ng Commission on Elections, ito ay panghuli na mga debate bago ang eleksyon. So ang sinabi naman ni Pangarungan ay talagang definitely daw tatalakayin nila ang issue na yon sa darating na Miyerkules. At inaasahan natin na maglalabas nga sila dyan kung ano man ang kanilang magiging action ay kaagad nilang mailabasan. Kulang 2 buwan na lamang ang nalalabi bago ang Philippine General Election sa May 9, 2022. Subalit hanggang ngayon, wala pa ring ini-endorso si Pangulong Rodrigo Duterte na hahalili sa kanya oras na formal niyang matapos ang kanyang termino sa June 30, 2022. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Presidential Communications Secretary Martin Andanar, wala pang nakikitang sapat na dahilan ngayon ng Pangulo para isulong ang kandidatura ng kahit sino sa pagkapangulo. Ang ating alam ay sabi po ni Presidente Duterte, wala siyang i-endorse unless there is a compelling reason. Kung merong sapat na dahilan para mag-endorse na isang kandidato, gagawin niya. Pero sa ngayon, wala pang compelling reason. Maging ang political party ng Pangulong Duterte, ang PDP Laban faction na pinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi, wala pa ring formal na ine-endorsong presidential candidate. Ito ay bagaman nagpahayag na ng suporta kay Vice President Leni Robredo, si Samar Governor Ben Evardone, acting Vice President ng ruling party. Samantala, ayon kay PDP Laban President at Energy Secretary Cusi, personal na ikakampanya ng punong ehekutibo ang kanyang mga kandidato simula March 25. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte ang mga katangian ng presidential candidate na dapat iboto ng publiko tulad ng pagiging maawain, determinado at mas mainam kung isang abogado. Tungkol doon sa nangyaring COMELEC debate na hindi matanggap-tanggap ng mga supporter ni Leni Robredo na mas madami pang views ang sortie or political rally ni BBM doon sa May Marikina. Tapos ang hindi ko maintindihan, ngawa-ngawa sila. Walang views. Makatawa ka na lang talaga, promise. Hindi ako nanood ng debate, sir. Pinanood ko ng campaign rally. Si Tess, hindi siya nanood. Si Tess nga sa Linga, hindi nanood ng debate ng COMELEC. Mas pinanood niya pa yung campaign rally ni BBM sa Marikina. Ano ba kayo na mga supporter ni Leni Robredo? Kung sa Ilonggo pa, kung kami bobo sa Tagalog na sinasabi ninyo, kayo talaga na mga supporter ni Leni Robredo na mga bitter, mga umango. Mangumango, promise. Sige, subukan ninyo subukan ninyong mandaya, taong bayan na mismo, gamitin nyo po magnet stand ng CP. Kasi magtaka kayo, ang dami kaya ninyo nanonood kagabi almost 200 kaya ang nanonood kagabi yung kaninang umaga. Walang view ni kahit na isa, tapos ang daming hindi matanggap-tanggap kasi ng mga pinklawan, na mga dilawan, na kahit na ano talaga ang gawin nila,
lumalabas talaga yung pagkalutang ni Leni Robredo. Tingnan mo naman yung kanyang interview doon. Tingnan mo naman ang debate sa yan bang tatakbo ng vice presidente? Alam mo, sa totoo lang, sa hindi mapagmamayabang, kung ako lang siguro ang nabigyan ng pagkakataon na maging presidente ng Republika ng Pilipinas, hindi gaano ako kabobo magsagot. No offense kasi democratic country man tayo. Totoo, wala talagang substance. Ayaw niyang tanggapin yung Bill program ni President Duterte kasi infrastructure daw. Ano bang ginawa sa Bill program? Di ba nagpapatayo ng kung ano-ano? So meron lang tinatawag na yung mga big talaga na Bill programs. Iwan ko yung utak, iwan ko, hindi ko maintindihan. Yan bang ekonomista? Ako nga hindi nga ako nakapag-aral ng economics, pero nagkapagturo ako ng economics eh. Kasi kung bukas yung puso mo, malalaman mo talaga. Pwede ba mag-usap tayo mga kapanalig ni Leni Robredo? I challenge you. Huwag ninyo akong anuhin. Huwag niyo i-report yung account ko. Kasi kung ang tawag nyo sa amin bobo, tapos ano kamo sa Ilonggo mo mango, kamo ba? Pwede ba maging patas kayo? Huwag kayong mag-report ng account. Talunan yung moves na yan. Hindi niya matanggap. Ano palang tingin ninyo doon sa mga nagrally sa Marikina na almost 100,000? Wala ba kayong mga mata? Sa bagay, mga bulag yung mga mata ninyo sa katotohanan. Alam mo, sa totoo lang, I am very sorry yung mga sagot ni Leni Robredo doon, kabubuhan. I am very sorry. Ang supporter niya, mga ekonomista. She herself is an economist. Kami, kung sa Tagalog, bobo ang tawag niya sa amin. Pero ako naman kay Ilonggo ko, mangumango, kamo nga mga nag-gap suporta kay Leni. Totoo. Kasi tingnan ninyong panagot ng kandidato ninyo, tapos ngayon magsabi kayo doon, mag-ano kayo na wala si BBM. Kung ako kay BBM, tama yung desisyon niya. Tama yung desisyon ni BBM na hindi mag-attend sa debate kasi alam mo kung bakit? Walang kakwenta-kwenta. I am very sorry. Diyan pa lang kung si Tingking Pinoy nga, diyan pa lang kay Ping Lacson, nabobo na si Leni Robredo Na-checkmate na, nagisa na nga siya ni Ping Lacson How much more pa kaya kung si BBM doon? Hello, ganyan bang ekonomista? Mas matalino pa, mas maganda pa mag-analyze si Tingking Pinoy Si Arjen Nieto. Maganda. Kami pa na mga vloggers, mas magaling pa kami. Sino ba ngayon ang hindi magsabi na magaling kami? Tapos sabihin nila, hindi na pumunta si kailangan marinig ng plataforma. Bakit kailangan ni BBM mapunta doon sa debate para marinig ang kanyang plataforma? Alam naman na hindi naman kayo makinig. Hindi naman kayo butante ni BBM. No matter what might happen, kapag ayaw nyo sa isang kandidato, kahit ano pang magandang plataforma, hindi talaga kayo makinig. Pero ang mga supporter ni BBM, kahit lutang yung mga plataforma ng kandidato ninyo, pinapakinggan. Because hindi kami katulad ninyo na mga bias, hindi kami katulad ninyo na kung dyan lang kayo kay Leni nakastick. Kaya nga hindi ninyo matanggap-tanggap na may platform of government. Si Bongbong Marcos. Kaya minsan, kaya tiisin nyo yung galit ng taong bayan sa inyo. Kaya nga kayo iniinsultong lutang kayo Kaya nga iniinsulto kayo, mango sa inyo. Tapos ang gagana pa ninyo magsabi sa mga boboto kay BBM. Ayaw kong tumanggap na bobo kaya ako. Ano bang nalalaman mo? Hello, pag makapagbobo ka, tama yung sinabi ni Tingking Pinoy. Pag makabobo kayo, akala ninyo kayo yung nagbabayad ng kuryente namin. Tama? O paano yan? Di ko na mapatik-patik kaya ginahawakan ko yung cellphone ko. Inawakan ko yung cellphone ko. Alam mo kung bakit? Baka mamaya matumba naman. Kawawa naman, Diyos ko. Ang saya-saya kaya ng BBM. Ang saya-saya kaya ng BBM. Weng Abalos, thank you. Diba? Tingnan mo si Weng Abalos, Sopnet. Hindi yan ekonomista, alam niya nga Tapos ito pa idol, yung mga grupo ng singer banda na nagklaro di raw sila makapag-perform sa Uniteam. Alam mo sagot na Uniteam, di sila kawalan. Hello, banda lang kayo. Banda dito, banda doon. Kung saan kayo makapera.
Hindi na nga kailangan ni BBM kayo eh. Bakit ano ba kayo? Yung mga banda dyan na nagpapa-importansya. Hello? Buti nga kinukuha kayo ng kandidato eh. Kung wala kayong kinukuha kung hindi kayo kinukuha ng mga kandidato, wala nga kayong racket eh.